kamusta ang lahat? Kami dito is, ganun pa din kami. Yung mga bata, puto ako ng itlog kanina. No, I make you halo-halo. Ipapahalo-halo ko sila. Mili kami ng mga bata kanina. Hindi ko na kayo dinala doon. Ayan, namili na kami para sa aming food dito sa bahay. Yes, anak. It's for milkshake. Ito yung, that's the blender. So we need to put sa this one, our ice cream here. Nabili ako ng panghalo-halo. Tapos, tawag nito. Can I eat that later? Yeah. It will fit. It will. Kailangan kong gumawa ng effort. Kahit ganun, kailangan kong magbihis dito sa bahay. Kailangan ko silang alagaan. Kung magpaluya-luya ako, dahil lang doon sa hotel yung kanilang papa, wala kami magagawa dito sa bahay. Mas lalo ako mabubuang. Ayan, bilihan ko sila ng mga ganito. So si Wayne is, nag-aalala siya dahil sa kanyang ano doon sa hospital. Ganyan talaga ang buhay. So, I hope na okay siya doon, no? Dahil hindi ko siya mapuntahan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng inyong mga magagandang messages, pag-comfort kay Inday Elgin, sa mga advice niyo sa akin. Dahil kami ng mga bata dito, ayan, namamaga pa yung aking dito kasi ngingipin, ha? Dumatry ko sila ng halo-halo dahil, huy, mamaya i-update ko kayo dahil wala pa naman akong update sa kanilang papa doon sa hospital. So, ayan na muna, mag-ano muna kami ng mga bata dito, ipapalo-halo ko sila kung gusto ba nila kumain ng halo-halo. Ayan, kasi kawawa naman kasi pag hindi ko sila alagaan, magpabuang-buang ako dito. Tapos si Inday Jenny, yes nak, wait sa anak. Oh, Jennifer, say hello mga tita be. Agay, say hello properly ba? Your sister is not in the mood, what can you say about that? So, you will put this one, yeah? I'm hot. We open this one, nak, and then you put some ice here. Sige. Okay. Tuturuan natin siya. Gawain sa natin yan yung buhok, be. I will open it with the sword. I use little scissors in school. Yeah? Tinatry ko talaga yung aking best na hindi ako masyadong mag-iyak-iyak, mag-alala. Can I put the ice inside? Yes, dahil alam niyo sila naman yung maapektuhan niya sa anak. Ito yung halo-halo ko. Ang lalaki ng mga ice. Ikain na lang natin tong ating kuan. Problema sa kinabuhi, ito pa yung aking ice cream. Wala kasing OB ice cream dito. Mahal doon sa Asian shop ba? Kain po tayo. Day in a life of a cat in the UK. Iba man yung itsura ko dito. Pag make up ako doon sa aking cellphone, magaganda doon. Yung nag-ayos ako today dahil ayaw ko magmukmok na para ako nabubuang dahil wala ang aking mister naman. So, nag-ayos-ayos na lang ako ng aking sarili. Kay, pag nag-mind ako dun, kawawa yung aking mga anak. So ngayon, lutuan ko na naman sila kasi si Inday nag-request ng aking pasta. So mag-aantay lang ako no kung ano yung kanyang, ano sa akin mamaya yung, hindi pa kasi siya nag-message sa akin. Iantayin ko lang kung ano yung kanyang balita. So nandito yung mga bata sa giliran. Magluluto ako nitong pasta. Ha? Ice cream? Oh, nandun ako sa Facebook, tapos dun sa aking Facebook, nag-viral yung video ko ba, nag-viral dahil kasi ako nun, naka-makeup, tapos dun kasi sa aking cellphone, nakakaganda talaga yung Facebook, yung ano ba, yung ginagamit ko dun sa Facebook na camera. Ay, Facebook. You make your hair big? So, ayun po, sinasabi nila sa akin na para daw akong manika doon. Hala, nabuang na yun eh. Sabi ko na, parang Barbie doll daw ba? Barbie doll. So ito mga bata, ayusan pa nito ng kanilang buhok. Mag-antay lang ako sa update ng kanilang tatay dahil alam nyo naman yung anong nangyari sa kanya. So ayun lang po yung ganap ngayon. Ito pala, ganito pala to siya. Oh. Ayan. So, ice cream, there's no vanilla ice cream. Lagi yan nangingi siya ng vanilla ice cream. Ang hirap naman kasi mamili. Okay, wala man kaming sasakyan. Merong sasakyan pero bawal pa kasi ako mag-drive pag ako lang mag-isa. So, wala pa akong balita. Siguro mamaya, balitaan ko kayo talaga mamaya. Pag nagtapos kami dalawa, lalagyan ko lang ito ng oil. Ito dito, punas-punasan ko ito dito kasi nagpagwapa ako. Nagpagwapa ako na inyong Inday. Kaya hindi mo na ako magpabuang-buang dahil kung ako'y magpabuang-buang, ito namang dalawa maapektuhan. Yan sila, gagawin ko pa naman dito. Wala lagi ice cream. Oy. Aray, ang ating book dito. Where? Open it. Tapos, tawag nito.
Nung hindi pa yun pumunta yung, ay mamaya na lang din, magluto muna ako, bi, kay grabe ang kalat ng bahay. Tapos, oy, naka-makeup yun yung inday, oy. Iba talaga nung aking itsura dito, no? Doon sa cellphone ba, maganda yung kuan doon, filter at mga ano-ano. Dito kasi sa camera, plain lang. Pero ang itim-itim ko personal, dito kasi sa aking camera, nakakaputi talaga siya. Kaya gustong-gusto ko yung kulay ko sa aking cellphone. Yung nanonood sa aking mga reels, silang ma'am, nanonood sa aking reels, masabi nila, iba man yung mukha ni Inday Iljin's vlog. Uy, iba talaga din dito sa reels. Doon sa reels na, ganda talaga. Kaya, pag naganda tayo doon, sulitin na natin yun doon. Yung nakakaganda doon silang Inday. Teka lang, oy, magluto sa ko, o di ba kita nyo na, uniform, Inday Iljin, everyday wear. Ganito pa din yung sinusuot ko hanggang nandito na ako o kahit sa Pilipinas, dito yung ginagamit ko talaga. Hindi na mo sabi-sabi sa inyo about Pilipinas, oy bukas na naman. Dahil ayun lang, paulit-ulit ko yung aking mga topic. So kahit meron kami mga problema, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, tinatry ko yung best ko, tinatry ko na mag-ayos aking sarili, hindi magmumukmuk doon sa aking, paulit-ulit na pagkainday. Kahapon kasi hindi ko natapos yung aming vlog dahil magmukmuk na naman ako, hindi ko na naman kayang magsalita. Ganun ang problema ko sa akin. Pag meron kami mga dinadarasang problema. Sometimes nakikita nyo, umiyak ako dahil hindi ko mapigilan yung emosyon ko. Pero sometimes, kinakaya ko na mag-vlog dahil, uy, kung hindi ako mag-vlog, na paano na lang yung aming mga pagkain ng mga bata, yung ating income, ganun. Ganun yung iniisip ko, kaya nag-vlog talaga ako at nagpapaganda din ako, uy, bahala, maraming problema, uy, yan lang. So, sometimes, pasensyaan yung umiyak yung inyong inday, sometimes, nagyaw, basta, uy, yun na nga talaga. So ngayon, sa mukha niyo hindi gid talaga ako makapokus. O di ba? Adi in my life as a borekat naabot sa UK. O. Idol ko yun siya ba? Nanonood kayo sa kanya. Murag, ala. Nagandahan talaga ako sa mga comment doon kay nag 1 million ang aking view doon sa Reels. Hala, ang dami lang sinabi ay na para daw akong Barbie. Sabi ko, ma'am, dahil lang siguro yan sa filter at sa aking makeup. Dahil pag sa personal naman at saka sa vlog ko, iba naman yung aking itsura. I-convert ko na lang yung aking sarili. Nandun yung mga bata. At nakapaglaban na kami, nag-swimming din kami ng kunti. Hoy, na problema yun talaga ako sa aking gaining of weight. Ang laki-laki na ng aking braso. Kailangan ko na talaga mag-diet. Dahil ang laki-laki na din ng aking tiyan. Lumalaki na lahat. Uy, pati yung aking ilong, yung aking mga mata. Malaki na. Why? I am making your hair now. I made my hair here. Yes, because it's... Agoy, ang bata na ito. Ang TV namin sa taas at ang TV dito Mommy, nanonood and ako ng that's TV. my hair. Yes. And that's my hair because I'm a big girl. Ayo. Yeah, I'm big girl. Yung papa nila, ito yung hindi ko na-chika sa inyo ba? Pagdating ko dito, yun na yung sinabi niya sa akin na, di ba nagsabi ako sa inyo na meron kaming plano. Pagdating ko talaga dito, sinabi niya na meron kaming backup plan. Pag hindi ko nga nakayanan, huwag kayong magalit sa akin. Kasi sabi niya sa akin, pag hindi ko nakayanan, ipagpabalik niya talaga ako ng Pilipinas. Yun yung backup plan namin. Before pa siya before pa siya nasugod ng hospital, yun na, sinabi niya na yun sa akin. Pagdating ko pa lang talaga sa airport pa lang kami, nung nagkwentuhan pa lang kami doon sa sasakyan. Are we going? Itong bata na ito ba? Be, let me see. Be, look sa dito, tita, be. Kasi, yun yung sabi niya, pag hindi ko talaga nakayanan, hindi naman daw niya ako pipigilan sa aking gusto. Pero yung iba kasi, yung mga reaction nila, umuwi ka lang doon sa Pilipinas, magsige ka lang, pabalik-balik ng Pilipinas, which is normal reaction namin na galing sa Pilipinas, pagbalik talaga namin is maano talaga kami, ma-depress kami dito ba. Pero hindi naman lahat, hindi lahat. Jessica, dali na, make your hair, anak. Okay. Mommy, where are we going? Ha? Where are we going? Walking. Say hello dito mga tita. Oh. Say hello mga tita ba? Hi. Hi. Big na si Inday. Dire, come. I will make your hair. Sit down, dire, be properly. Ang sana naman eh. Oy, meron namang bawal dito. Pero alam nyo ba, mahal na mahal ko naman yung aking mga anak. Wala sa anak. Ayaw na po. No, sa anak. No, don't cover the camera. Wala pa pala akong balita sa papa nila. Kaya, yung mag-ano muna kami ng mga bata, ipapasyal ko muna to sila doon sa likuran ng bahay. Dahil kawawa naman sila dito lang sa loob ng bahay. Tapos,
ano ba, naboboard sila dito sa loob ng bahay. At least mayroon tayong sunlight today. So, yan. Gagawin ko lang itong buhok nila para hindi naman ganun kakalat mag-ano kami doon sa likuran. Nandito na kami sa labas ng mga bata. Ipasyal-pasyal ko muna ang mga inday para hindi naman nila mamiss yung kanilang papa. Tapos ito, mag-enjoy lang muna sila kasi mayroon tayong sunlight. Hindi ito paminsan-minsan lang ito dito mainit. Kaya miss na miss natin yung Pilipinas. Pagpasensyaan na kung sometimes bukang bibig ni Inday Elgin yung Pilipinas palagi. Yun naman talaga kasi yung aking nakasanayan na buhay. Kahit sabihin na maganda yung buhay dito sa UK. Kahit saan nga tayo ilalagay, babalik at babalik talaga tayo sa Pilipinas at lahat ng mga abroad. Makaka-relate. Be careful, anak! Uy! Uy! Agoy! Agoy! Are you okay? Ni Inday. Ahay. Dugo na si Inday. Umiyak na si Inday. Ayaw niya magpahawak. Ayaw niya magpa-video. Aray! Galit na. Okay, umuwi kami ng mga bata kaya hindi kaya ni Inday Jenny. Umiiyak siya talaga doon kaya nasasaktan sa kanyang legs. Kaya dinala ko na lang sila sa bahay. Let me see. It's okay. That will be okay tomorrow. What? Kakalat naman itong bahay natin, anak. Ito pa din yung aming swimming pool. Ayan yung mga ibang maduduming damit ni Wayne. Nilabhan ko na talaga lahat-lahat. Okay, merong mga nakasuksok doon sa aming kama. Ayan, andito. So, miss na miss ko siya do. Miss na miss. Ito is towel to ng mga bata at mga damit na din. Kanina, nagligo-ligo kami dyan. Aga kaming nagligo-ligo dyan, pero hindi ko kayo dinala sa aming ligo-ligo dyan dahil wala lang. Maiba naman kasi ay, babies. Kaya magligpit tayo sa bahay na kuya. Ang bahay parang basurahan talaga. Si Wayne pala is, before yung nadala ng hospital, ang dami-dami naming plano noon. Sobra-sobra ang dami talaga naming plano noon. Tapos sinasabi niya nga sa akin na dapat daw hindi na ako mag-depress, ganun. Pero naintindihan niya naman. Nung nandito pa yun, nanonood kami ng vlog namin. Tapos yung aking vlog, pinapanood niya. Tapos sabi niya, naiiyak siya dahil sabi niya, naawa daw siya sa akin. Nung nagsakay na ako ng airplane, di ba, iyak ako ng iyak. Tapos yung ibang mga tao nagtataka, bakit ka iyak ng iyak? Pauwi ka naman pauwi ka naman sa mga anak mo. Naiyak lang ako dahil alam ko na hindi talaga ganun kadali mag-visit sa Philippines. Pero na lang kung ang time, 'di ba? Ang time, ang money, ang time. Tapos si Jessica kasi, ating ko ano ay gimbal. Meron siyang something nakaganon-ganon. Si Jessica kasi, pag nag-aaral yan, mahirap yan. Pero pag naglilive yung kanilang papa. Kiatay. Naglilive yung kanilang papa. Kasi last time, nung nakauwi ako sa Pilipinas, nung nandiyan ako sa Philippines, is naglive yun siya para lang talaga sa akin. So yun yung naisip ko ngayon na, Lord, I hope hindi lahat ito ay mayroong puan bitaw, mayroong reason. Dahil, bakit? Ala, kiatay, natuyok na naman ikaw. Bakit ganito ang nangyayari na pag uwi ko ng Pilipinas tapos ilang mga days lang nasugod na siya ng hospital. So, para sa akin baka ay, Diyos ko, hindi na ako mag-isip ng mga ganyan-ganyan. So, yun po yung nangyari. At nag-leave kasi siya noon, pag mayroong pasok yung mga bata, hindi easy. Pero yung sinabi niya sa akin, pag ma-okay daw siya, yun yung nasa hospital na siya, nakapag-contact pa ako kasi sometimes mag-end na ako ng vlog, hindi ko nasasabi sa inyo lahat. Nag-message ako nung kailan ba yun? Nag-message ako, nag-chat-chat kami. Tapos yun yung sinabi niya sa akin na, 'di ba? Nag-chat ako sa kanya doon sa hospital at sinabi niya sa akin na pag nakalabas na daw siya, magiging okay na daw siya. Pwede daw ako bumalik ng Pilipinas. Pero parang selfish naman sa akin na side na nandun na nga siya sa hospital, tapos ako babalik ng Pilipinas, yun pa yung iisipin ko. Pero yun yung sinabi niya sa akin na pag nagiging okay ang lahat, anytime pwede kang uuwi ng Pilipinas at hindi talaga kita pipigilan kung ano man yung gusto mo. Kasi ayaw ko na naikip ka dito sa UK, ganun yung iniisip niya, ayaw ko na ikip kita dito at saka hindi ka masaya, gusto ko na magiging masaya ka. Yun yung sinabi niya sa akin na gusto niya daw ako maging masaya. Kahit nasa hospital na siya, nag-aantay siya sa mga desisyon ng doktor. Ganun pa din yung iniisip niya, yung aking pag-uwi ng Pilipinas at wag daw ako mag-worry kasi anytime pwede daw ako makauwi, mag-leave siya sa kanyang trabaho para mabantayan niya daw yung mga bata. Kasi ayaw din naman niya na maisama ko yung mga bata dahil natatakot man yan sa
isa sa dahilan bakit hindi ko madadala yung mga bata, natatakot siya na hindi na ako bumabalik, hindi na ako babalik dito sa UK. Yun yung isang dahilan. So ngayon, ito muna yung aking chika sa inyo dahil wala pa talaga akong na-receive na messages from him. Siguro natulog or siguro iwan ko kung ano yung ganap niya doon sa hospital. At sa mga lahat na nagtatanong bakit hindi daw namin dalawin si Wayne doon sa hospital, malapit lang naman. Yung hospital po niya is hindi po yung doon ako nanganak kay Inday Jenny, sa haba kayong TV nila Inday, no? Hindi po doon. Doon po siya sa isang hospital na hindi ko alam. Yun po yung katotohanan, hindi ko alam kung saan dahil hindi ayaw niya sabihin. Nagtatanong ako sa kanya nung nag-message nga ako, nagtatanong ako kung saan yung hospital kasi gusto namin siyang dalawin, gusto ko siyang maalagaan dahil sukli ko na lang, di ba? Pinauwi na ako ng Pilipinas, tapos dapat sukli na lang ako na kahit nandun yung mga bata, kahit ilang oras lang maalagaan ko siya. Pero ayaw niya, dahil ayaw niya nga, parang nasabi ko na to sa past na vlog ayaw niya makita siya ng mga bata na nasa hospital siya kasi ayaw niya yung mga bata na mag-worry sa kanya. Yun po yung dahilan. Kaya hindi ko din siya madalaw-dalaw. At isa din sa dahilan is, di ba, may pasok si Inday Jessica at saka hindi naman pwede na basta-basta lang ako pumunta doon. At isa din sa reason, hindi ko din talaga alam kung saan. Dahil di din doon sa hospital kung saan ako kung saan yung pinapaprenatalan ko dati, yung nagpapacheck ako kay Jenny. Hindi din doon. Ang kasi ng aking dalunggan, ay, naunsan ni aking dalunggan, anak. So, magkuha ako ng mga green bags para ito, bigay ito ni Ate Oni sa akin, na message nga si Ate Oni sa akin Ayun bigay niya ito sa mga bata, pero ilagay ko lang ito dito sa kilinan. Ito na yung table, nasira. So ito, ko to. Yan, itatapon namin ito dito. Itatapon na din ito, yung luma na nasahig, luma na yung ganito. Dati, dalawa kami dito, nagliligpit, kasi nandito siya sa bahay, di ba? Ngayon, naiisip ko na hindi talaga easy na pag wala ang ating mister dito sa bahay. Parang ang tapang-tapang ko lang pag nandito siya, ang tapang-tapang ko makipag-away sa kanya, ang tapang-tapang ko maging moody, ang tapang-tapang ko maging depressed, ang tapang-tapang ko mag-OA, ang tapang-tapang ko sa lahat ng bagay. Pero pag wala siya dito, kumuko po inyong Inday. Talawan pala si Inday pag wala siya dito. Ngayon, nag-aayos-ayos ako, di ba? Ganun. So, ganyan lang pala yung nakapalison sa'yo, Inday. Lahat kasi tayo, meron tayong lesson sa ating buhay, no? Di ba? Kahit nasa hospital yung aking mister, baka sabihin ng iba na, naka-hospital na nga yung mister mo, may oras ka pa, mag-makeup. Alam nga na may mabuang ako, magmumukmuk ako dun sa taas, hindi ako magluluto, hindi ko alagaan yung mga bata, hindi ko paliguan yung aking sarili. Sa Pilipinas na nga sinasabi ng iba na baho na daw ako ng giti, kaya wala daw akong ligo-ligo. Ay, palalo na dito, mayroong tubig na alagaan na lang natin yung ating sarili kasi nasa hospital lang nga si Wayne, ipapa-worse pa yung aking situation. So, maligo tayo, mag-makeup tayo. Hindi ko din pinapa-feel sa kanya na sobra akong nag-worry. Basta ang sinabi ko lang sa kanya, nandito lang kami ng mga bata. Huwag ka masyadong mag-alala, sabi ko sa kanya. So, hopefully, mamaya may balita na talaga tayo ma-receive galing sa kay Wayne para magiging magkaganon na tayo ba, makahinga na tayo ng konti, ganun lang, mag-antay-antay lang talaga tayo kasi dito din kasi is mga desisyon ng mga doktor. So meron kasi yung mga ganap din kasi ni Wayne sa kanyang pagdoktor-doktor, hindi niya lahat sinasabi sa akin, hindi niya talaga lahat sinasabi sa akin kasi There's a fly in the swimming pool already. What? There's a fly in the swimming pool already. There's a fly? Oh no. That's okay. We gonna tidy this one, yeah. Tapos, anong tawag nito? Ayaw niya siguro na mag-worry ako. Yun yung ayaw niya din kasi. Kaya hindi ko lahat sa inyo masabi talaga lahat na, ano ba to si Inday? Parang walang alam sa kanyang asawa. Dahil siya din mismo, hindi yan siya nagsasabi sa akin. Kahit nung inoperahan yan sa cancer, hindi lahat ng update, hindi lahat ng naganap, sinabi niya sa akin, kunti lang yung nangyari na inoperahan siya sa cancer, yung kinuha yung kanyang ganito, ganyan, yun lang din yung nalaman ko. Kaya yun lang din yung nabalita ko sa inyo dahil hindi talaga siya maano na tao. Tapos, tawag dito, talaga siya, private siya na tao. Ayan, nagliligpit na yung dalawa. Sila lang talaga yung tumutulong sa akin, no? Stand up!
sinabihan ko sila na magpakabait kayo kasi wala yung kanyang tatay dito, si mami lang, naintindihan naman nila ako. Tapos hindi sila umiiyak. For now, hindi talaga sila umiiyak. Naghahanap lang talaga sila, saan ba si papa, saan ba si papa, mami. Kasi pag wala yung kanilang papa sa bed, hinahanap nila yan. Every morning, pinupuntahan nila yan sa bed. Tapos pagpunta nila ng bed, pag wala yung papa, magtatanong. Dati kasi nasanay sila na nasa trabaho. Ngayon na nasa hospital, sinasabi nila, mama, bakit nasa hospital si papa? Ganun yung sinasabi nila sa akin. Bakit, anong nangyari? Sabi ko, na kailangan lang natin antayin ha, babalik lang naman din si papa. Kasi kahit kung anong explain ko pa sa kanila na ganito, ganyan yung daddy, hindi nila maintindihan. So ganun, nagpapakabait naman itong dalawa. Ayan, mabait naman sila. Hindi sila nagpapasaway sa akin. Ito ang aking kuko kay hindi na yan siya. Nagtry-try lang ako nitong kuko ko, no? Tapos ito, nagtanggalan na yung iba. Tapos si Annie, I think bibili din si Annie ng ganitong necklace. Kasi kami yan eh. BFF kami na Annie. Anis Kayom guys, i-visit nyo din yung kanyang kuan ha. YouTube, pag may time kayo. Kuan, siya yung BFF ko talaga yan. Siya taga-advise sa akin. Siya yung magsasabi sa akin, Marie, be strong Marie. Dahil nung unang mga araw talaga, sobra-sobra yun ang aking pag-iyak na. Marie, hindi ko alam kung makakablog pa ako, Marie. Parang wala na ako sa sarili ba? Sabi ko sa kanya, wala na ako sa aking sarili. Marie, sometimes lumilipad ako sa clouds. Kaya yan yung term namin pag kami wala kami sa aming sarili. Lumilipad kami sa clouds. Sabi niya, Marie, lakasan mo yung loob mo. Sabi niya, lakasan mo yung loob mo, magpakahina-hina dyan sa iyong sarili dahil, alkansi. Sabi niya, mag-vlog ka para divert ko daw yung aking utok. So, ang laking advice din yan ni Annie sa akin. Aside sa aking family na nag-a-advise sa akin, yan din si Annie. Grabe yan mag-advise sa akin na, Marie, maningkam mo tayo, Marie. Grabe yan siya talaga mag-inspire sa akin. Kami kasing dalawa, nagkakaintindihan talaga kami sa aming mga ganap-ganap sa buhay, ganun. So, siya yan. Pag pag medyo moody ako, Marie, sorry ha, hindi masyado ako ganun. So, it's a good thing din na mayroon akong mariba na vlogger na nakakaintindi sa akin. Tapos sabi niya, yung mga bata mo, alagaan mo lang sila, titig na. Yan yung mga advice niya. So, ito, silang dalawa, yan, naglalaro lang din naman sila at sobrang mabait naman sila sa akin. Diba? Kahit wala yung kanilang papa dito, sila yung aking tinitignan na inspirasyon na hopefully magiging okay ang lahat. Yan. Sila Inday kasi wala talaga ang alamag. Walang alamag sa anong ganap ng aming buhay. Kunin ko lang ito no kay dalhin ko na uy basa pa man ang towel tapos ito dito ba panilagay ko lang yan ng madalian kanina kasi nawawala na nga yung sunlight. 7 PM na pala, PM. 7 PM na dito guys. Adina life of the Burikat in the UK. For today video, day. For today video, ito yung ating mga maple tree dito. Andyan pa rin siya. So, nagawa na siyang witch. Pupunta na yan siya ng Pilipinas. Sasakay siya ng silhig. So, yan dyan. Last time, naglinis-linis kami dito. Pero yun din naman. 3, 2, 1, go. Gusto niya magpasyo na maka-roller skate daw siya. Good job. Natuan, naligid. Wala ito. Hindi namin to napintahan dahil nga nasa hospital siya. Yan ang dugyot-dugyot dito. Pati yung aming stairs. Hindi napintahan nung siya lang dito sa bahay. They already see. See, you're there, oh. You're there. Gusto niya magpasyo na maka-roller skate daw siya, But the room is so messy, like there's no one in the house. The house look like no one is the living here. Look at it. Wala, teka lang, kunin ko yung aking cellphone. Baka na-message na si Ray. At ma-update ko na kayo kung ano yung ganap niya doon. So, maka-charge kasi yun. Ganina pa ako nag-aantay. Wala din siguro masyadong signal doon ba kaya? O ano ba kaya? Nangyari siya kanya doon. Nag-unsa kaya siya doon sa hospital. Ganyan ba? Mix yung ating kuwan. Kaya pag hindi natin mapuntahan yung ating mysterious hospital, hindi natin alam kung ano yung ganap doon. Hindi natin alam halagi. Tay, asan naman itong kuwan? Tarap po. Di ay! Siya pala nang naglinis. Very good, anak. Ang laki na paya ng braso ng iyong mama. Good job. Ito dito, kailangan natin primisin na to. Wait, baro sa mama, be. What? This one. Kay Hugaw. Binibisaya ko na itong dalawa. Hugaw, baho. Marunong na yan sila kunti.
Nakunin mo sa angko anak ka. Cellphone ni mami sa taas ka. Ay, nakakuan. Day pala yan siya. Naka-roller skate. Ako na lang kukuha. Teka, bugkusin ko. Ayan. Oh, mas bagay ganyan, no? Nakatali yung buhok ni Inday Burikat. Alam niyo kung ano yung Burikat? Pukpok. Di ba pinapangalanan ako ng iba ng pukpok dyan sa babae? Sige, oy. Lahat ng tawag niyo sa akin ay i-accept ko yan. Ay, magkuha pala ako ng Mommy, cellphone. where's your phone? In the back, in the room. It's okay, mommy will get it now. Ayan, nag-inom-inom ako ng coke. Oy, kay bawal mo tayo mag-inom-inom ng tanduay. Pampalipas, ano sana ba? Charot. Pero ayan, dyan ko lang yan. Oy, lagay sa taas. Yun na natin. Kaya sobrang tumataba ako dahil yan sa mga coke, mga sugar, and everything, and chocolate. Yan, oh, di ba? Ay, katambok ni Inday, murang nakuan. Mabot na lang. Ang hirap kaya magpapayat. Madaling magpataba pero ang hirap. Sus, giatay. Kanina pa ako nagsabi na kunin ko yung cellphone. Teka lang. Kunin ko na talaga yung aking cellphone. Baka may message na si Wayne. Ano, hopefully meron na siya mensahe doon. Ang ating Inday, oh. Come outside, I make something. What did you make? Nothing? What did you make? What is it? Oh, that one. Naggawa ng tulay-tulay. Batang magbait, naglilinis, katulungan niya kanyang mami. Asus, uy. Itong mga bata namin, no, hindi to sila na-train na gumagawa ng kung ano-ano. Hindi din namin pinipilit ito sila na gawin mo ito, gawin mo yan, ganyan. Kaya wala talaga tong alamag. Hindi pa marunong maghugas ng plato si Inday, ganun. Ako ganitong kuan ko kay marunong naman ako kay tinuturuan man ako ng aking mama. But anyways, sus, maulaw yun talaga ako sa aming bahay. Uy, kay bakit? So, naka-make up si Inday. Pero tingnan mo ng bahay niya ni Inday. Naka-make up. Pero oh, grabe kay dumi-dumi ng bahay. Oh, ang kalat everywhere. Mommy? Yes? Phone. I don't know. That's okay. Yung mga kabayo kasi yan nila Inday dyan. Oh, sa likuran. Pero, ano, kanang... Ay, be careful, oy. Diba, alam ko yung kutob ko eh. Marunong talaga ako sa aking kutob. Nag-message siya kasi kanina pa wala talaga ako nag-message sa kanya. Inaantay ko na lang habang nag-antay ako kanina para akong nabubuang na ano kaya yung desisyon ng doktor doon sa hospital? Ano kaya ang nangyari doon sa hospital? Ano kaya ang ano kay Mr. Ganito ganyan. Ang dami-dami nang napupasok sa aking utak ay dinever ko aking utak ko. Sabi ko mag-contact lens ako, magpilik mata ako kay para akong nabubuang talaga kanina. Naka-glitter-glitter yung Inday sa iyang mata. Oy, hindi halata na nag-uol. Hindi talaga ako halata na ano ako nag-uol. Okay. Sus, gikapoy, yun kung sige guol-guol. Bakit palagi na lang akong nag-uol. Maraming nag-reklamo sa akin na, oy, sige naman, yung problema sa Inday Iljen. Oy. But anyway, nagdesisyon na ang hospital kay Mr. Tapos naiyak daw siya kasi parang nare-relate niya yung aking na-experience kasi ooperahan si Mr. At nare-relate niya yung experience ko sa hospital doon sa Thailand na ako lang mag-isa. You're super heavy to make Yes, this yung one. ioperahan ako nitong Inday. Come sit with mommy. No, you don't want to sit? Kulot. Si Inday kulot. Yan si Inday, si Why Jessica. this is heavy? Kasi you were born in Thailand, right? Yan yun. Naiyak siya, isipin na ako lang doon sa Thailand. Nung pag-anak ko nito sa where's nandun Jenny sa... born? Hindi lang naman ako But talaga, where's pero Jenny wala born? siya doon sa aking tabi, ha? Where's Jenny born? Ball is Yeah, upstairs. The born. Born here in UK. Nung nanganak ako kay Inday Jenny, yes. Do you know Jenny didn't get to go inside our old house? No, she didn't. Ayan pa mga tawil oh na, 'di ba? Nagka-make up yung Inday pero ang aming bahay nagkagubot-gubot. Kaya ang aking pag ganito kasi ako pag nakaset yung aking utak na ay naabot naman tas utak sa make up. Yun na nga na naisip niya na hindi pala easy na maoperahan na siya lang doon mag-isa sa hospital pero alam ko naman na kaya niya yun, lalaki naman siya. Sabi ko kaya mo yan dahil ako nga kinaya ko nung kina Jessica at kay Inday Jenny. Kay Jennifer, ako lang talaga mag-isa at hindi niya ako nung napuntahan sa hospital dahil nga pandemic, di ba ako nanganak. Taller now. Tapos, Mommy, I'm taller now. yes anak, nag-worry ako pero hindi ako naiiyak na kagaya nung last time na para ako nabubuang na umiyak ako. Guys, namimiss ko yung aking asawa, ganito, ganyan. Kasi ngayon na alam ko na yung kanyang ganap, pag na-update niya ako, hindi ako pa siya nung nabubuang talaga. So, yun yung sinabi ng doktor, operahan siya dahil
dahil kailangan na. Yeah, be careful dahil kailangan niya ng operahan din talaga. So, kaya niya yun and ipag-pray lang na. Ay, salamat sa inyong mga prayers in advance. Ipag-pray ko lang lahat na magiging okay. Tapos si Mister, nag-worry din siya. Kay, yung operasyon niya daw, sabi niya sa akin, yung operasyon niya is parang kagaya sa akin, nung nanganak ko ng cesarean section kay Inday Jessica, na-injectionan. Di ba nagsabi ako last time, na-injectionan siya dito sa kanyang likuran? Parang, di ba, pinapirma siya kung anong mangyari. So, parang ganun din daw. Kasi nagtanong daw siya doon sa doktor at sa nurse. Kasi sinabi ko sa kanya, nagtanong ako kanina, sabi ko, tinanong mo ba yung doktor at nurse kung ano yung gagawin nila? Sabi ko, tanungin mo daw kung kagaya ba sa cesarean section yung pag-inject dahil kailangan ipanamb yung kanyang buong katawan. Yun yung mangyayari sa kanya, no? Buong katawan niya at para talaga siya mga anak. So, marirelate niya, nahilak ko naman hinuong ko eh. Ditang hilak guys, ditang hilak. Marirelate niya yung aking na-experience nung nanganak ako ng dalawang mga bata. Ito si Jessica at si Jennifer. Dahil sa cesarean section niya, mayroong malaking injection. Ito tuslok dito sa likuran. So, yun yung mangyayari sa kanya. At yun yung pinaalam ng kanyang doktor na kailangan niya ng operahan. At kailangan yun i-inject sa kanyang likuran. Tapos, yung injection na yan, pag one mistake lang, pwede kang maparalyze, pwede kang, may mga pag hindi talaga nila, di ba yung iba magkakamali. Pero, safely na, sa awa ng Diyos at sa tulong ng Diyos, ako, nung nanganak ako kay Jessica at kay Jenny, okay naman yung aking likuran. Minsan sumasakit. Okay, sumasakit talaga tong aking likuran dito sa giliran. Pero, at least parang hindi masyadong nagngut-ngut. Ano ba yung Tagalog ng nagngut-ngut? Oy. So ayun na nga, uoperahan siya and hopefully magiging okay lahat at hopefully magiging okay ang lahat. Dito lang kami, mag-aantay kami sa kanya dahil alam ko magiging strong yun siya, kakayanin niya lahat. Sabi ko diba sa kanya na antayin ka namin dito ng mga bata. Si Inday Ginny, asa na? Ganyan yan si Inday Ginny. Pumupunta lang yan siya kung saan saan. Sa taas, siya lang mag-isa, magsisilpon. Ganyan siya. Sometimes ito naman ang isa. Pag nandun ako sa taas, siya dito sa baba, nagtitibis lang dalawa. Para kaming mga long distance relationship nito mga anak ko. Yay! Airplane! So, yun na. At yun yung kanyang balita for today na yun, yung injection sa likuran. Medyo natatakot nga siya. Sabi ko, wag kang matakot. Ayaw ko naman din talaga siyang takutin sa injection dahil nakakatakot din talaga yung malaking injection dito sa likuran. Yung parang ang cesarean. Sabi daw ng mga nurse, yun pala, uy, nakalimutan ko. Sabi daw ng mga nurse at ng doktor, parang same daw sa cesarean section, yung pag-inject. Pero it's a little bit different. Parang ganun. Parang iba yung talagang sa cesarean, iba din sa kanya. Pero yung injection sa likod, ganon yung process ng pag-cesarean. Mayroong yung injection sa likod. Pero this a little bit ka ng difference daw. Kasi iba naman talaga yung mga anak at iba yung kanyang sa operasyon. So, huy, unsa na? Popcorn? Yun lang. So, ngayon, magliligpit si Inday. Hindi ako naglihok-lihok kay bakit nasabaan sila ba pag nagchika-chika ako tapos nagpalagi daw akong gumalaw, galaw, yung ganon. Sus ko, giatay. Sige raw, pamalikas, giatay. Ako kasi mahilig ako mamalikas na ngayon. Yati. Pero mas worst yung yawa. Ang yawa. Itatapon ko na itong mga ganito namin. At itong mga baso ng mga bata, ayan, tatlo yan siya. Sinabihan ko sila na bago sila uminom ng tubig, sometimes yung juice nila, minimixan ko ng tubig. Itong mga kabayo kasi yung mga nakakapag-gubot-gubot dito. Ano nga, dito si Jennifer ka? Puntahan mo si Jenny. Sabi ko sa kanya, magbili kami ng bago dahil mag-bag siya ng bago. Hindi okay lang daw, mami, ayaw mong spend ng money, ganyan siya sa akin. Ayun, pinuntahan niya sa Inday Jenny. Very independent yung aking mga anak, no? Pag wala ako sa kanilang kiliran, okay lang, basta daytime. Pero pag hindi dito daytime, ayaw talaga yung magpaiwan. Pag gabi, gusto talaga nilang, doon talaga ako sa kanilang tabi. Gutom na po si Inday. You still got cheese? Huh? Yes, in the fridge. I want cheeseburger. I Hala, don't okay pa ba ni? Ay, gusto niya magpag-burger. Teka lang. Ha? Is it mold? No, there's no mold. I-slice ko lang ito, ganyan yan siya. Kahit walang beef, bitaw ko. Okay lang sa kanya. Basta merong cheese. It's mold. I don't know. Can you search in your what happen if you can eat mold? Ano daw kung mangyayari sa akin pag makakain tayo ng mold? I already know you be
sick. You be sick. What happened? You have a stomach ache? Yeah. Okay lang yan siya, mag-burger na walang fatty at yung mga beef ba at saka mga kuan, basta meron lang talaga ganito. Namimili na Mommy, kami. what's this? Unti-unti lang yung aming bili. That's the kuan, the bread. Unti-unti lang yung aming bibili. Tapos magre-request din naman ang paborito ng aking mga anak, prutas, strawberry. Kaya mabuti na lang ang mama nila mayroong income galing sa inyong lahat. At malaki yung pasasalamat ko sa inyong lahat talaga. Sa lahat ng support ninyo since then until now. Mommy, Yes? did you, Jenny, or Daddy eat a mold before? No. Hindi talaga yung makalimutan i-mention yung kanyang daddy. Alam nyo, nagagalit siya. Uy, pag meron bitang mga orange, mga kuan-kuan. Pagkainin namin ni Jenny lahat, magagalit siya. Sasabihin niya sa amin, magtira para kay Papa. Magtira para kay Papa. Nagagalit talaga siya sa amin ni Inday, Jennifer. Kasi kanilang papa, kahit wala yung kanilang papa dito, inaalala na pa rin nila ng mga bata. Inaalala talaga nila, Inday, Jessica, na dapat hindi ubusin lahat ng kuan. Ganyan yan siya. Nung nandito yung kanyang papa, always yan siya maghatid ng prutas doon sa kanyang papa. Kasi update ko kayo ha, kung ano yung susunod niyang update sa akin. At saka hindi ko talaga alam kung paano ito i-explain sa inyo lahat dahil hindi ko din alam yung ganap talaga doon. Mabuti ka sana kung nandun talaga ako para lahat kaya kong i-explain sa inyo. So pagpasensyaan nyo na yung mga explanation ko. Sometimes hindi din talaga clear dahil ito lang din yung nare-relay ko sa inyo kung ano yung sinasabi niya sa akin. At iba't ibang hospital, iba't iba yung ganap, iba-ibang desisyon ng mga doktor, at iba-iba yung operasyon, klase ng operasyon dito, sa inyo man, dyan, basta kung ano-ano tayong abroad, basta salamat na marami sa inyong lahat, simula pa dati, hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Alam nyo kung gaano ako ka-thankful sa inyong lahat, kahit hindi man ako always nakakapag-thank you sa inyo. Alam nyo, kagabi, hindi, di ba ako nakakatulog ng gabi? Naisip ko, nag-edit ako. Grabe naman itong edit ko. Wala naman lang. Thank you guys for watching ganon. Kasi sometimes nakakalimutan ko na talaga. Yung alam nyo, yung busy yung utak ko. Marami akong iniisip. Kung ano yung end, yun na talaga. Wala na akong masasabi na maraming salamat guys. And yung, dati palagi ako nasasabi. Pero ngayon, bitaw, I hope maintindihan ninyo na inyong Inday Elgin. Wala talaga to siya sa mental status. Uy, palaging sasabi ng iba sa akin, nabuang na daw ako, nabaliw na daw ako. Dahil baka masubraan na naman akong pagkabaliw nito. So hopefully, hindi naman sana, di ba? Kasi kaya nating labanan na itong lahat ng ating mga pagsubok sa buhay. So, alam ko na kayo din, meron din kayong mga pagsubok sa inyong buhay. Ako, ikaw, sino-sinong buhay, sino-sino tayo dito sa mundo. Meron tayong iba't ibang pagsubok, iba't ibang trials, and hopefully na soon, and hopefully soon, may trials pa din. Pero tatag lang talaga ng ating sarili, ang ating ang tawag dyan, pagtatag lang talaga sa sarili, ang ating hawakan. Ganun, hawakan na. Prayer, at saka, nandyan kayo, nandyan yung aking family, at hopefully, yun na nga ay. Kasi iniisip ko na lang talaga na mas marami pang tao na mas marami pang malaking problema sa atin yung aking mga pinapanood ng mga inspiration yung wala talaga sila makain, namumulot na lang, walang matirahan, ganun. So, patuloy tayo, na lumalaban, hindi tayo yun yung iniisip ko sa ngayon na hindi ako magpapadala sa aking iniisip na hindi naman ako makatulog nito. Ganyan ra ba ako every night? Kaya iniisip ko nga siya na magkatabi sana kami ngayon. Tapos magdrama na rin ako. Salamat sa inyong lahat. I hope na okay tayong lahat dito sa mundo. Sa inyong mga support, mga advice, mga prayers and all. Basta alam nyo na yan, nagaling sa puso ni Inday Elgin. Kung wala kayo, wala din ako dito. Hindi ko hilap bakit nag-contact lens in town ako para maging maganda at presentable lang talaga ako sa inyong mukha kahit meron akong problema. Kaya maulo naman ako, Inday Elgin, wala ka talagang pagbabago kahit doon sa Pilipinas, wala kang ligo-ligo. Hanggang sa UK, wala kang ligo-ligo. Hanggang ngayon, walang ligo-ligo. Pero nakamit ako Kailangan natin i-divert yung ating sarili pag meron tayo sa state na nasa problema tayo, i-divert lang talaga ng ating pag-aakin. Thank you all, and God bless inyong lahat. Nakakukukuku, yun na siya. Ako, hindi ako makapokus, pero pag nasubraan na din, naghahanap ako ng way kung saan ako pwedeng mag-divert. So, naisip ko, maggawa-gawa ako ng aking kuko. Magganito ako, magpaganda na lang ako, magpaganito. Kasi kung isipin ko, mag-iyak-iyak ako, buong gabi, at mabubuang ako lang dito, wala akong asawa na.
simba ko palayo in tao. Kahit marami kayong magsasabi dyan na baliw na ako, sinisikapan ko talaga, na hindi pa talaga masubraan. Ganun lang. So, bye-bye! Gusto na ako makatawa di iya din tawon kaya.